at papurihan po natin ang ating Diyos. Balik pa po ba tayo lahat? Amen! Ayun. So, ngayon po ako po ay magte-testimony dahil marami na tayong mga verses na nagpapatunay na kailangan natin mag-invest, magbigay din sa Panginoon dahil siya yung unang nagbigay sa atin. Amen po ba? Amen. Ayan po. So, ako po si Brother JR. This year of January, ako ay nag-resign sa call center. Dahil sobrang pagod sa travel time, like, naranasan ni Kuya Ed, sobrang traffic pa Metro Manila, pa Quezon City. At hindi na rin healthy po sa aking mental health. Kasi every time na pumapasok ako, lagi akong sumasagupa ng mga Amerikano na laging galit. Kaya yung mental health ko is pabaksak ng pabaksak kasi lagi ako parang nanginginig na ako, natatakot na ako, nagkakaroon na ako ng anxiety dahil doon. So, decide ako na mag-resign noong January. And at the same time, noong January, sabi ko 30 na ako. 30 years old na ako, January 27. Sabi ko, kailan pa naman gagawin yung pangarap kong job? Yung gusto kong trabaho. Ang gusto kong trabaho ay about tungkol sa arts and design. Ako po ay nagpipinta, ako po ay nagde-design. So, gusto ko yung mga ganun bagay. Sabi ko, nawili na ako doon, parang gusto ko naman gawin yung mga gusto kong trabaho talaga. Kung hindi ngayon, kailan ko sisimula? Kapag 40 na ako, pag 50 na ako, doon ko pa lang gagawin yung mga gusto trabaho, gusto yung mga pangarap ko. Kunin at abot ko. Naisip niya na ba yun? Nag-apply ako sa iba't ibang company. January, February, March, walang nangyari. Reject na daw pala. Meron akong mga portfolio, tapos mga design, sinisend ko yun via email. Nakawalan na ako ng hope, kasi 3 months na akong 3 months na akong walang trabaho. Namimiss ko ng sumahod. But God is providing. Di ako nagmintis sa wifi bills. Kasi yun yung kailangan ko para maghanap ng trabaho. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala dito sa bills. Kasi si Mama, siya na yung bahala sa bahay, sa mga electric bills, sa water bills, lahat. Ako na lang yung bahala sa wifi, kasi ako na lang yung gumagamit sa bahay. Pero kahit ilan, kahit sobrang hirap ako, hindi ako nag-mintis. Talaga nag-provide si God para magkaroon ako ng internet, para magkaroon ng trabaho, ng connection. At the same time, nagkaroon ako ng connection ulit sa DHMI. Dahil sa wifi. Sa mga panahong nawawalan na ako ng hope, biglang may nag-chat sa akin, sina Kuya Louie. Inimbitahan ulit ako pumunta sa church ng last week of March. Pumunta ulit ako ng church. Para daw mag-attend, tapos mag-special number. Jam-jam daw, tapos kanta-kanta. Kasi malapit na daw yung anig sa April. So magpakita na daw ako. Ginamit ni Kuya Louie yung time na. Sa pagbigay ng effort at panahon, imbitahan ulit ako. Sinundo at hinatid pa ako niya. Nakamotrabaho niya. Nang libre pa yun ng lugaw. Treasure, yung in-invest niya. Konting pera, para reward. Nasa effort at time sa Lord. Same with Ate Rose, Kuya She, Ariad, Ate Kim, si Ate Pao. Dito di ba yan, Ate Cha, Kuya Ed, Omel, lahat ng mga leaders. Si Pastora at Pastora, sila yung mga taong nag-invest sa Lord. Kung bakit ako narito ulit, ako sa harapan. Kung bakit ako nandito.
Salamat dahil co-investors kayo nila. Ang pagbabalik ko ang isa sa resulta ninyo. Nung nasa church na ako, I remember the day na after nag-pray si Pastor Hazel, first time ko ulit mag-offer mula sa puso at may pananampalataya during tithes and offering po. Sabi niya, para sa Lord ito, pagpapalain ni Yahweh ang mga cheerful giver na may pananalig sa Kanya na ipoprovide ng Panginoon ang pangailangan niya. Kahit wala akong budget pa noon at kulang, sabi ko, Lord, isusungo ko sa ito. Hindi, ayaw ko na umasa sa sarili ko. Kasi simula ng January hanggang March, minanage ko yung sarili ko na hindi, kaya ko to. Kaya ko to mag-isa. Pero dumating ako sa point, hindi ko pala talaga kaya. Kaya that time, nag-pray ako, Lord, ibigay mo sa akin kung ano yung gusto mo. Ibibigay ko itong natitira ko. So naghulog ako sa tithes and offering. Kahit kulang ako, wala na akong pamasahe. After nung service, may nangalabit sa akin. Sabi niya, may pamasahe ka ba? Hindi naman ako nagtatanong kasi nakakahiya. Pero nag-provide agad si God. Binigyan niya ako ng pamasahe. Si Ate Rose, kinalabit niya ako. Galing naman ito. After a week, nung nag-pray ako kay God at naghulog ako, nag-offer ako, sabi ko, eto na yung buong buhay ko, God, ikaw na bahala talaga. Binuhos ko na. Hindi lang yung salapi, yung nilagay ko dito. Yung ako na talaga, ako na, yung future ko na, eto na Lord, yung future ko na, yung 30 pataas, sa'yo na to. 30 na ako eh. Sa'yo na. After a week, may nag-chat po sa akin. Sabi niya, gusto mo ba magtrabaho sa akin? Kasi nakita ko yung mga design mo agad. Naghahanap pala sila ng artist. Yun yung pinanalangin ko nung January hanggang March. Doon lang dumating after ko isuko sa Lord, nag-invest ako sa Kanya. Amen. At alam niyo ba, ipagmamalaki ko ang Diyos. Kasi hindi ko na kwento kanina, hindi lang po isa ang nag-contact sa akin. Nag-contact pa sa akin after 2 weeks, yung pen shop. Ang laking brand nun. Pen shop yun. So, nag-struggle ako saan ako pupunta. Nag-interview ako sa pen shop, tapos hinihintay ko din yung unang nag-approach na kumpanya sa akin. Sabi ko, God, ikaw yung nagbigay nito, Lord. Ikaw yung magbigay kung saan talaga ako. Sa pen shop ba na malaki o dito sa mga una kong company. Kung saan ako lalago, Lord, doon ako. Hindi niya ako binigay sa pen shop. Praise God. Kasi Christian lahat ng mga kasama ko sa trabaho. Sabi ko, Lord, bigyan mo ka ng mga tao na marunong mag-business. Kasi ako, creative lang ako. Pero about sa business side, sa logistics, sa pag-manage, wala akong talent doon. Ang binigay niya sa akin ay mga businessman. Para matuto. Answered prayer. Gusto ko na ipatotoo na ngayon, alam niyo ba, sobrang pagpapala nito. Kasi, libre ako sa pagkain, libre ako sa kuryente, tubig, sa renta ng bahay, sa wifi. At the same time, nakakapag-Bible study pa kami na sa trabaho. Praise God. Yung mga pinagkatiwala ko sa Kanya, nung nagbigay ako ng kakarambol at buong tiwala, dininig niya yung panalangin ko. Sabi sa Malakyas 3:10, dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aming lahat. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat,
kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala hanggang sa wala na kayong sapat na paglalagyan. Ayun po yung naranasan ko sa Lord. Purihin natin ang ating Diyos. Hinihindikan ko po kayo na kung meron po kayong gustong ipanalangin, isama po ninyo ito sa inyong mga kaloob. Itaas po natin yung ating mga kaloob. Lord, alam mo kung sino yung wala na. Lord, alam mo kung sino yung sobrang nangangailangan. Pero sabi mo, Lord God, tapat kang Ama. Tapat kang mag-aalaga at magpo-provide sa amin. Hindi kami mawawalan dahil ikaw yung aming Diyos. Lord, yung mga ipagkakaloob namin ngayon, ito ay tanda ng pasasalamat at pagtitiwala na ikaw ang magbibigay ng lahat ng kailangan ko. Maraming salamat. Buksan niyo ang langit sa mga pagpapalang ito. Sa aking buong pamilya, nanay, tatay, kapatid, anak, pagpalain niyo kaming lahat. Upang sa pagpapalang ito, maigamit namin sa paglilingkod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.